So yan, magandang araw ulit mga katek, and welcome back again to our channel, no? May bagong video naman tayo na gagawin sa araw na ito. So, bali yung topic na naman natin ngayon mga katek ay makita nyo ulit sa ating thumbnails. Yan. So, bago tayo ma-proceed sa ating video, no? Dito muna tayo sa ating shoutout portion, sa ating pinaka-highlight sa ating video ngayon. Shoutout ko muna yung mga kaibigan ko na nagpapati, no? Doon sa ating mga previous na videos. So shoutout kay Albino Mendez. Shoutout sa'yo bro. At ito si Albino Mendez mga katek ay sobrang malaking tulong talaga yung kanang binigay sa akin, no? Yung mga alam na yun bro, yung binigay mo sa akin at yung paparating pa, no? Maraming salamat talaga. God bless to your whole family. Shoutout sa'yo. At sa aking idol na si Wernel Sasa. So maraming salamat din idol sa pabigay mo dun sa, alam mo na rin yun, no? Yan. Shoutout sa'yo. At shoutout din kay Jibon Official Vlog, my channel, at suportahan din natin, no? Kaibigan ko to at kagrupo ko rin. Shoutout din kay Nail Electronics TV, my channel at kagrupo ko rin. Shoutout sa'yo bro. At sana masuportahan din natin, no? At kay Ace Mark Tech at Vlog 2021, shoutout sa'yo bro. John Gars Mix Vlog, my channel, sana suportahan din natin. Shoutout. Jeremy Sahunia from Burgos, Southern Leyte, shoutout sa'yo bro. Albino Siang from Bayugan City, Agusan del Sur, shoutout sa'yo bro. Raymond Beneso, shoutout from Dingol, Iloilo, Arbitec. At kay D Electronics, shoutout din sa'yo bro. Altia Zuconia na laging nanonood sa ating video, no? Maraming salamat sa'yo idol at shoutout sa'yo. At kay Hinor Dalansiyang from Tacorong City, shoutout sa'yo bro. Eric Roldan, shoutout. Marcos Junior Solon from Mandawi, Cebu, shoutout. Jermal Camera from Cebu, shoutout. Karaoke TV Repairman from Nabunturan, Davao de Oro, shoutout. Richard Desena, Richard Tech from Toledo City, Cebu, shoutout. Jos Electronics, kagrupo ko at my channel, no? Sana suportahan natin. Morphe Sumar, bagong kaibigan ko, bagong kaibigan natin, shoutout sa iyo bro. D Sanchez Tech from Agusan del Sur, marami tayong mga kaibigan mga tech, no? Shoutout sa iyo bro. At kay Trabangkoy Milord Onin Kendrek from Cebu City, shoutout. So marami din tayong mga kaibigan sa Cebu City mga katek. Shoutout sa inyong lahat dyan. At kay Dan Faustino from Bulacan, shoutout sa inyong lahat. Shoutout sa iyo bro at shoutout sa inyong lahat, no? At sa mga grupo ko doon sa Electronics Technician, shoutout sa inyong lahat mga idol. Maraming salamat sa suporta. Bali yung mga napa-shoutout pala mga katek doon sa ating previous na video hinati-hati ko na, no? Bali nakalista na kayo yung mga hindi ko nabanggit ngayon, nakalista na kayo din sa ating next video na gagawin kasi hindi ko na hahabaan yung ating shoutout baka mamura naman tayo nito, no? Hindi pa ako nakapag-move on dun sa ating previous na video. So at simulan natin itong video ngayon mga katek. So ayan, magandang araw sa inyong lahat mga katek. And muli po tayo nagbabalik sa panibagong video sa araw na ito. Yan. So bali, hindi ko na sana to gagawa ng video mga katek. Bali ito ay isang Sharp na 40-inch LED TV. So ayan, bali pakita natin yung kanyang model dito. Yan, bali model na ito ay LC-40SE5100M. So ayan, shout out daw sa naka-pink Ninyo Tech. So bali ang problema nito mga katek, yung tinest ko standby siya, tapos pag ino natin ay nagkukulay, nag-oscillate naman siya, nagkukulay green yung kanyang indicator. So it means, ang ibig sabihin no, nag-oscillate siya. Kaso mga ilang saglit lang ay magbi-blinking red light siya. So ngayon chinek ko to, kaya hindi ko na binalak na gawa ng video kasi yung problema naman nito, yung nakita natin, yung pagka-check natin ay itong diode na ito. Itong diode niya na supply papunta sa kanyang backlight. So shorted ito mga katek. Bali ang number nito ay ano ba yan? Ano ba yan? Ang number nito ay SR5100. So it means maximum voltage ay 100 volts. So nung pinalitan natin, yan, ito yung pinalit ko. Bali ang number nito ay SR5150. So bali 150 volts na siya.
So nilakihan natin yung voltahe. Tapos malaki na rin yung amperahe nito. Kasi siguro nasira to dahil sa siguro paggamit at siguro bumigay na rin. So yung nilakihan natin ng amperahe, tapos nilakihan natin yung maximum voltage nito ng itong diode na ipinalit natin. So ngayon akala ko na okay, sasara ko na sana to. Nung pagka-check ko, gumana naman siya, gumana yung backlight niya, tapos lumabas yung kanyang logo na Sharp. Yung ilang saglit lang ay bumalik siya ng blinking red lights. So nagpo-protect siya. So okay na naman tong kanyang diode na supply sa backlight. So akala ko okay na. So nung pagka-check natin ay may problema, nagpo-protect siya tapos nagbi-blinking red light. So ngayon check na natin mga katek. So check natin para makita niyo yung problema nito. So bali unplug natin. Ayan, tapos meron siyang wala pa naka-on ako niyo. So ayan mga katek, sandali lang ha mga katek. Off muna natin. Unplug tapos plug in. Ayan, kung makikita natin dito sa kanyang, so ayan, gumana na siya mga katek. Gumana yung kanyang backlight, kaso hindi yan magtutuloy, babagsak yan. Ayan, babagsak na. So ngayon nagiging, so makita natin yung kanyang indicator. Ayan, nag-standby siya, tapos nagbi-blink na yung kanyang red lights indicator. So it means blinking red light. So plug in natin, plug out, tapos plug in ulit. Ayan. So ayun, hindi na siya gumana mga katek. Sandali lang, tagalin natin ng plug out mga katek, tapos plug in natin ulit. So blinking red lights pa rin siya. So may nag-iisa siyang power button dito mga katek. Pindutin nga natin to. Ayan, gumana yung kanyang backlight, kung makita nyo. Tapos punta tayo sa screen, mirror. So ayan, gumana, lumabas yung kanyang Sharp na logo, tapos babagsak na siya. So hindi na siya magtutuloy. So ayan, kung makikita nyo, wala na yung kanyang backlight. Tapos nag-blink ng kanyang indicator dito. Ayan. So plug in natin. Ganito mga problema mga katek, akala ko hindi ko na kailangan tong i-hard reset. Kasi kung bago ka pa lang at hindi mo pa alam kung mga ganitong procedure, mahihirapan ka talaga, lalo na yung mga bago pa lang, kakaumpisa pa lang na mga technician, mga katek natin, ay mahihirapan talaga nito. So bali, meron naman akong ginawa dati nito, yung hard reset, yung 40-inch LED TV, pero medyo matagal na, siguro mga almost 3 months na tayo or 4 months. So medyo matagal na. Pero di rin naman sila pareha ng model nito. Iba yung model nito, pero pareho sila na may isang button dito sa kaniyang mainboard. So bali ang gawin natin dito mga katek, i-apply natin yung ating previous na video. Bali i-hard reset natin to kasi parang corrupted yung kanyang memory dito. Ayan, kahit na pinalitan natin yung shorted na diode doon, wala na, corrupted na yung ating memory. So ngayon mga katek, bali yung gagawin natin dito ay, so pakisundan nyo ito mga katek ha. So pagsabayin natin yung plug in, tapos long press tayo dito sa ating power button, na isang power button. So bali long press natin to, tapos sabay plug, tapos antayin natin ng ilang saglit. Bibilis yung kanyang blinking dito, blinking na red lights, tapos may halong kulay light green. Tapos release natin, tapos pindot tayo ng 3, 1, 2, 3, tapos yung pang-apat ay ilong press natin yung kanyang power button. Tapos antayin natin na lumabas yung kanyang display dito, yung Sharp, tapos antayin natin yun lumabas yung kanyang factory settings. So sanay nasundan nyo ito mga katek ha. Meron naman akong ginawa dito dati, pero iba yung model niya. So ngayon apply natin to. So palihingi muna tayo ng tulong sa ating cameraman Inyo tek, para nakasahod tayo, ibibigyan natin to ng pangputlong.
So, sundan nyo ito mga katek ha. Kita mo to nyo. Bali, long press natin to. Tapos sabay saksak. So ngayon naka long press na tayo. Tapos saksak natin. Tapos makikita natin. Hintayin natin na mag. Ayun. Yung kanyang blinking dito mga katek. Yung kulay pula. Ayan. Bumibilis na. Tapos release natin. Pakita mo to nyo. Tapos pindutin yung tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Tapos yung pang-apat ay long press natin to. So antayin natin na may lumabas doon sa screen. Pakitingnan yung screen nyo. So may lumabas na ba? So ayun, kung makikita nyo mga katek, may lumabas na sharp. Tapos antayin natin saglit yung factory. O ayun, yung service mode niya mga katek. Kung makikita nyo, itanggalin muna natin. Ito si Dudoy Nabia, tanggalin muna natin to sa salamin kasi nakaharang. So ngayon, lumabas na yung kanyang, kung makikita nyo mga katek, nasa salamin tayo. Kasi medyo malaki to, hindi kasya pa rin sa ating table. So makita natin yan, nakabaliktad yan kasi sa mirror tayo nakatingin. So kung tingnan nyo mga katek, meron siyang service mode. So gamitan natin ng remote. So ayan, bali meron tayong remote nito. So ang gagawin natin yan, ito tayo point. So scroll down natin tong remote para makapunta tayo doon sa kanyang factory mode. Yan, kung makita nyo, naka-scroll down tayo. So lumipat siya sa factory mode. So ngayon naman, enter natin tong factory, yung factory mode niya para pumasok yung kanyang factory settings. Ayan, kung makita nyo mga katek, lumabas na yung kanyang factory settings. So medyo sandali lang mga katek ha, kay pasensyahan nyo na kapag kasi medyo palyado na yung ating kamay. So ayan, so bali kung makikita natin dyan, nasa page number 1 tayo. Ayan, page number 1, nasa page number 1 tayo. So bali, change punta tayo doon sa page 9 para makita natin yung kanyang lamp error receipt. So ngayon, bali, scroll down pala to. So punta tayo doon sa page, ano bang paglipat sa page nito? So ayan, bali ang paglipat pala ng page nito mga katek ay itong scroll up and down. So lipat tayo doon, punta tayo sa ating page number 9. So ayan, kung makikita natin, nandun na tayo sa page number 9. Yan, tapos kung makikita natin yung ito mga katek, ituturo ko na lang yung ayan, lamp error receipt. Yan, naka 5 siya. So it means may problema yan. Magpo-protect talaga to kasi may problema doon sa kanyang memory. So ngayon ang gagawin natin dito ay hard reset. Bali babaguhin natin yung 5 na yan, dapat naka 0 yan kasi yung normal nito ay 0. So scroll down tayo. Bali yung scroll down niya ay bali paglipat sa baba ay gamitin natin yung channel. So ayan, kung nakita nyo, pindutin natin yung channel. So napunta na tayo sa lamp error receipt. So para ma-change yan, ang gagawin naman natin ay pindutin natin tong kanyang enter. So yan, bali enter natin dito pala. So ayan, kumana. So bali 0 na siya. Kung makita mga katek, kanina number 5 yan, ngayon back to 0 na siya. So ngayon naman, balik tayo doon sa page number 1 or 2. So scroll lang natin ulit. Para scroll lang tayo dito para lumipat yung page. So asa na ba tayo? So ayan, meron na tayo. So, dito na tayo sa sandali lang. Page number 2 pala mga katek. Doon tayo punta sa page. Ayan, page number 2. May makikita tayong factory init Philippines. So bali ang gawin natin dyan, i-enter natin. Ayan, enter natin kasi yan dito yung kanyang receiver, remote receiver. So enter natin yan. Bali magkukulay green siya. Ayan, kulay green na siya. So pindutin natin ulit enter. Ayan, tapos i-plug out natin. Tatanggalin ito yung saksak. Ayan. So ayan, nakatanggal na siya.
So ngayon magbibilang tayo ng hanggang 5 seconds bago natin isaksak ulit, bago natin ipa-plug in. So balik tayo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. So ngayon balik pwede na yun, 5 seconds. So balik tayo sa pagsaksak mga katek. Saksak natin ulit. Tapos nasa na yung remote? Kunin natin yung remote nya. So balik, nakikita nyo naka standby na siya. Steady na yung standby red lights, hindi na siya nagbi-blink. So ngayon pindutin natin yung kanyang power button. So ayan, bali nagkulay green na siya. So bumana na rin yung kanyang backlight. Ayan, kung makikita nyo bumana yung kanyang backlight. Dito naman tayo dito sa, balik tayo sa ating mirror. Ayun, di ba mga katek? Parang nilagyan natin ng fresh bin files, bagong bin files to. Ayan. Ayun, no. Bali gumana na siya mga katek. So bali gawin natin nito kasi para tong na-reformat, ilagay mo natin yung English niya tapos i-auto program natin. So bago natin gagawin yon, lagyan muna natin ng source yung antenna natin. Kuha muna tayo ng conversion kasi European style siya. Yan, tapos lagyan natin ng antenna. Yan na. So ngayon enter natin yan, i-enter natin yan kanyang ano ba naman yan? English. So enter natin. Okay, tapos kung makikita natin start scan, so enter ulit para mag-auto program siya. So ayan, antayin na natin saglit mga katek na matapos yung ating pag-auto search para may ma-pick up siya na kuha doon sa ating antenna. So antayin na natin saglit. Ayan, nag-auto search na siya. So ayan, meron siyang na-pick up na mga signal. Bali lahat po yan nakita GMA yan mga katek kasi isa lang yung channel natin, wala tayong channel 3 at hindi tayo naka-cable. Bali regular lang na antenna yung ginamit natin. So antay na tayo saglit mga katek and ipopost ko muna ito mga katek para balik tayo pag natapos na natin yung pag-auto search nito kasi medyo katagal yung pag-auto search. So post ko muna, balik tayo mamaya ulit. A few inches later. So ayan mga katek, balik tayo ulit. So bali may nakuha na tayong pick up doon sa ating source. Ayan. So dito muna tayo punteriya, baka makapiray tayo doon sa Itbulaga. So very holistic yung approach. So lipat tayo doon sa medyo malinaw na channel mga katek. Doon sa channel 11 kasi malakas yung channel 11 namin na signal dito kasi malapit lang yung tower ng GMA. Ayan. So bali papasensyaan nyo yan yung medyo magalaw na picture niyan mga katek kasi masyadong malakas yung signal kaya naka-intermittent siya. So bali dito tayo punta. So gumana yung ating ginawa ngayon mga katek. And gumana yung ating previous na video. Bali in-apply ko yung previous na video natin dito. Buti naman ay gumana. So bali kung sa mga bago pa lang at hindi pa alam yung ganitong mga procedure, solusyon nito mga katek ay talagang mahihirapan po kayo kasi nung hindi ko pa to alam na problema ay yung solusyon na ganon program ko ito, nilagyan ko talaga ng bagong bin files itong memory niya. Ayan, pero medyo matagal kasi i-inquire pa tayo dun sa ating mga kaibigan na mga technician kung sinong meron itong bin files dun sa model na ito. So minsan naman wala silang bin file, so masa-stuck talaga yung ating unit mga katek. Hindi natin magawa ng paraan tapos hindi tayo magkakapera. So bali, ang gagawin lang natin mga katek ay para masigurado natin gumana na to. So ayan, plug out natin ulit kung hindi na ba talaga babalik or na-fix na ba talaga natin yung unit natin ngayon. So ayan, plug in natin ulit. Punta tayo ulit sa ating mirror. Hindi natin kung hindi na ba ito mapuprotect mga katek. Hindi na ba siya mag-blinking red lights. So ayun
O di ba mga katek, okay na siya. Gumana yung ating ginawang procedure. So, Chairman, tignan natin. Pero ikaw yung kausukutan mo. Hindi naman natin sinasabi kung na sabi nga binababa. yung dati mga katek, naalala ko pa, hindi ko pa yung alam yung mga Pag naging ganong procedure, ay napapraning talaga ako. Kasi hindi ko magawa yung unit. Pero, James, Nasa standby yung unit at hindi tayo magkapera. So buti naman ay nagkaroon tayo ng idea at ito naman ay sinishare ko sa inyo para naman kung sino pong mga kaibigan natin na mga technician na makatagpo ng ganitong problema ay masusolusyonan nyo yung mga ganitong unit kapag nagbe-blinking red light siya kasi corrupted yung memory niya. So sana sa ating video sa araw na ito mga katek ay meron kayong kunting napulot na idea. At sa aking mga malupit na mga kaibigan, technician, at sa aking mga sugid na taga-subaybay, maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko na to pahabain mga katek. Sana'y nasundan nyo yung ating ginawa na procedure. Ayan. So, video na. Ano ba yan? Karoon pa ng problema. So, ayan, balik sa ulit naman. So, yung medyo magalaw na yan mga katek, huwag nyo yung alahan kasi yung intermittent yan, kasi masyadong malakas yung aming pick up. So, bigta tayo sa doon sa medyo hindi malinaw para hindi siya maging magalaw yung kanyang picture. So, yan mga katek, hanggang dito na lang po yung ating video ngayon at sana ay may natutunan kayo kahit konti. And this is your service, Ryan Cruz City. Thank you so much. Peace out. Kailangan namin